In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Hi, good day everyone, mga fruitful subscribers. So, yan. We are now in 20,000 subscribers. So, yun. Nung nagsimula pa ako sa YouTube na ito, or sa pag-YouTube, pag-upload ko ng YouTube, hindi ko po inakala na makaabot pa ako dito ng 20,000 subscribers. So, yun, sobrang blessed po ako, sobrang thankful po ako ng una-una po sa ating amang Diyos na na-bless po yung ating YouTube channel. Okay? And then, yun nga, nagsimula po ako sa zero na subscribers. So, when I create my YouTube channel, and then I created this 2014. So, yung create ako ng account. Pero nung nag-upload ako is 2019, and yun lang po yung parang nag-upload lang ako ng isang video na wala lang, upload ko lang dito sa YouTube. Pero nung napag-desisyonan ko na mag-vlog or mag-upload na ng mga videos, mag-start ng vlogging is during early 2020. And then yung nakapag-decide po talaga ako na mag-vlog na po talaga is March or April, sometime in April 2020. So, kasagsagan po ng pandemic ng COVID-19. Okay? So, now, I'm so thankful to the supporters or the subscribers at umabot na po kayo ng 20,000. Okay? And then, ngayon, gusto ko lang mag-share po. Ito naman po talaga yung gusto ko po gawin. Mag-share po ng God's Word sa lahat po ng ating mga yung mga manunood po ng videos ko. So, yun. So, gusto kong share ngayon ang John dalawang verse lang po ang gusto kong ngayon. John chapter 14 verse 29. So, basahin po natin. John chapter 14 verse 29. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. Amen. So, ito po ay yung sasabi. So, pinapaalam na po sa atin ng Diyos kung ano po yung mangyayari or kanyang gagawin po in the future. So, ito po yung prophecy before it happens. So, prophecy po ito. And when it does happen, so kung mangyayari ito naman po ay tumutukoy sa fulfillment. So, dito, meron po tayong dapat babantayan, di ba? So, may pangako po ang Diyos at ito po ay kanyang tutuparin. So, babantayan po natin dito na kapag ito ay tinupad po ng Diyos, kapag ang pangako po ng Diyos ay kanyang tinutupad, dapat malalaman natin yung katuparan. At kung malalaman po natin ang katuparan, ito po ay ating tanggapin at paniwalaan. So, gaya na lang po ng first coming. So, ang pagdating po ni Jesus ay pinopropesya po ng mga propeta or sinasabi po o sinusulat po ng mga propeta na may darating, may pangako po ang Diyos na Messiah o tagapagligtas. Pero ano po nangyari sa first coming? So, ang nangyari po sa first coming, ang mga tao na pinapangakuhan po ng Diyos, so sino po sila? Sila po yung mga Israel. So, sila po yung binigyan po ng pangako po ng Diyos na sila ay papadalhan po ng Messiah o tagapagligtas. Pero ano nangyayari? Nung ito po ay natupad, so, hindi po nila ito nalalaman na natupad na po yung pinapangako po na Messiah. Dumating na po yung pinangako ng Diyos na Messiah. At nasa harapan na po nila. Ito po ay si Jesus Christ. So, ano nangyayari? Hindi po nila tinanggap si Jesus. Hindi po nila pinaniwalaan si Jesus na siya po yung Messiah or tagapagligtas na pinangako po ng Diyos sa Old Testament prophecy.
So, ngayon, ano naman po ang pinangako po ng Diyos? So, sa ating panahon, di ba, dumating si Jesus. Tapos, bago umalis si Jesus, nagsabi po siya na siya po ay babalik muli. Okay. So, ang pinakabangan po natin, or tayo mga Kristiyano, ay naniniwala na babalik po si Jesus. Pero, ayun, ito po yung babantayan po natin. Kung siya po ay babalik, at ito po ay natupad na. So, paano natin matutukoy na ito na po yung katuparan? At kung matupad na po ba ito, tayo po ba ay maniniwala sa katuparan at tatanggapin po yung katuparan? So, yun ang dapat nating tandaan or babantayan. At paano po natin malalaman? So, tulad po ng first coming, so, meron pong sinasabi sa Old Testament prophecies kung paano babalik o no, kung paano darating ang Messiah. So, gaya na lang din po ng second coming, sinasabi din po sa New Testament prophecy, sa 4 Gospels, sinasabi ni Jesus kung paano siya darating. Ayun. So, yun po. Kaya kailangan po natin na mag-aral po ng Bible. So, hindi na po ito oras or panahon po ng sa kanilang busy pa po ako dito. O, di ba? So, di ba may sa mga parables yung isang king na naghahanda po siya ng wedding banquet or banquet sa kanyang son. Invited ang kanyang mga kaibigan or mga kakilala, pero hindi sila dumating dahil busy sila sa iba't ibang mga bagay. So, ganun din po ba tayo na hindi tayo magbibigay po ng oras para pag-aralan po yung Bible or para po sa pag-aaral po ng Bible? So, saan po tayo? So, kung tayo po ay mag-aaral, ibig po sabihin, meron pong magtuturo po sa atin. So, kailangan po natin ng tagapagturo. So, sino po sa atin ang hindi na po kailangan ng magtuturo? So, nababasa niyo po ba ang buong Bible, especially the book of Revelation? Naintindihan niyo po ba ito? Klarong-klaro po ba sa inyo? Alam niyo po ba ang lahat po na sinasabi po doon, words by words, chapter by chapter, verse by verse, kung ano pong ito patungkol? Di ba? Hindi. So, kaya kailangan po natin na may magtuturo po sa atin. Okay, so that's all for today's video. And now, dadako na po tayo sa ating video for today. So, for today's video, ay mag-open lang ako ng mga regalo. So, tingnan nyo. Sobrang ganda po ng pagkabalot pag nakita nyo to. And then, ito po ay galing sa inaanak ko. So, ayun. So, iba na kasi yung panahon ngayon, yung mga inaanak na po yung nagbibigay sa kanilang mga ninong. So, nasa millennial. Hindi. Generation, ano yung tawag ng generation? Generation X. Generation X or Generation G. Z. Yun. Generation X or Generation. And, yan, ito naman ay mula sa aking pamangkin. This is, Victoria's Secret VS. Victoria's Secret Platinum. So, meron siyang, body lotion and my perfume. So, yun. The strength of platinum. Okay. Let's open this. Nakita naman na yung open natin. So, ito lang. Ayan lang siya dito. Alright. So, ang ganda ng lagayan, no? Mahal siguro to. Ayan. Meron siyang perfume. Maliit lang. Oh. Para ayaw matanggal. Kita ata.
ito. Ayun. So, ganun lang siya. O, diba? Ano siya? Bango. Amoy mayaman. And then, meron dito lotion. Ano pang laman ito? Ganda ng box. Box pa lang. Mapapawaw ka na talaga. Ito, dinikit ba to? Matanggal. Nadikit mo ata. So, ayun, huwag na natin tanggalin. Ayan. Ito, lotion. Try natin. Ayun, may ano pa siya, may cover. So, let's remove the cover. Ganun lang, oh. And then, balik yung takip. And then, syempre, mabango to. Yun. Maganda. Maganda yung texture niya. Hindi siya ang tawag na. Hindi siya oily. Ayun. Alright. So, ito naman ang i-open natin. Ang regalo galing kay Baby Jazz. Alright. So, sobrang ganda po ng pagkabalot, no? Amazing. Amazing. Ganyan. Parang kung anong kulay ito. Basta. Sari-saring kulay. Bango. Alright, so yun. Mukha ba lang pangmayaman na po itong regalo sa atin mula kay Baby Jazz. Ayun. So na kayong laman ito. Oops. Wow! Oh, di ba? Sobrang ganda. At saka, yun. Oh, di ba? Mukhang pangmayaman. Ayan, ang straw niya ay glass. Then, yun. May pang cover pa. Then, itong takip niya ay, ayun. Plastic pa itong takip pa niya. Pero yung glass ay yung baso. O yung cup. Or yung tawag nito. Ano siya? Glass. So, maganda talaga pag gumamit tayo ng glass. Mas safe. Huwag lang ibagsak. Pag bagsak, ayun. Tapos ang kinabukasan. Ayun, shoutout sa pamangkin ko. Si Inday Chrissy. And then sa aking inanak na si Baby Jazz. So, yeah. Nakatag po siya sa video nito. So, yun lang. See you in my next video.